So yun po mga banaderos, mga kabiyaya, isang mabiyayang araw po sa ating lahat. At ito, kung nung nakaraan, bubulol na naman ako. Kung nung nakaraan ay gusto ho ng mga netizen at ng taong bayan na paimbestigahan at patalsikin itong mga congressman na nagyayamanan ho ngayon dito sa Pilipinas, ngayon po may lumabas ho na video na kung saan ay etong si Benny Damani, di umano ay may mga kaso pala talaga ito. At eto nga, ayan yung papanoorin na, para ako na-stuck At yan po yung mga papanoorin ho natin ngayon. Naku, nagkakabistuhan na rito. Nagkakalabasan na ho ng mga baho nila. Gago! Sabi ko nga sa inyo, wag nyo pong pilitin or wag nyo pong hamunin ng taong bayan. Dahil kapag taong bayan na po, mga Pilipino na po ang kumilos ay talagang tapos kayo. Grabe, no? Biruin mo. Talagang hanggang ngayon, inaantay pa rin po natin na sagutin nila Kimbo, nila Congresswoman Stella Kimbo, ni Stella Hermes Kimbo, nila Benny Damani, The Atras Abante, nila Bernus, at ng kung sino-sino pang mga congressman na nagba-viral dahil po sa mga milyones na kanilang kagamitan. At eto nga, may lumabas ngayon na eto palang si Abante ay may mga kaso. At ano kaya itong kaso? At nung nakaraan binlag natin na merong eto daw ay di umano eto ay kasabwat sa eto po yung video na yun, no? Natin papanoorin yan kasi napanood na natin nung nakaraan yan, yan, no? So dyan po lumalabas ho dyan sa channel po yan nila Third Floor. So kung gusto nyo mga mapanood ay panoorin nyo na lang sa kanilang video. Yan, no? Kong Benny Abante sangkot sa PDAP scam, 189 million. Naku. So yan yung unang lumabas ho dito sa issue or mapatungkol ho dito kay Benny. Gago! At ayun nga, ngayon parang nagkasunod-sunod na nga. Sa mga hindi po pala nakapanood, panoorin nyo na lang dyan sa mga video, nandyan lang ho yan naka-upload. Oo. At alam nyo kasi, ito si Benny talaga, talagang sobrang, alam mo yun, nagulat nga tayo na siya ay isa palang bishop, isang pastor, tapos ganun siya umasta. 'Di ba? Naninigaw, nanduduro, parang mapapaisip ka talaga na hindi ito gawain ng isang pastor. Kahit naman po sino mga kilalang pastor, wala hong ganitong pag-uugali, no? At higit sa lahat, nagtataka ho tayo kung hindi po ba high blood to si Sir Benny. Dahil parang mahilig din po siya sa Jollibee. Bida ang bangag. Gago! No? O siyempre, bago natin to simulan don't forget to like, share, comment, and subscribe. Tumalsik pa yung laway ko. Share and subscribe sa ating YouTube channel. Pakipindot na lang din yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. At napakalaking tulong na po sa amin yung like and share. At lalong-lalo na ho ang pag-join nyo sa aking join button. So eto, may papanood muna ako sa inyo bago po yan ay may lang po ako sa inyo na isang bukod dun sa video na yun, may papanood ako sa inyo na kung saan ho ay marami rin ho kasing nagtataka na anong nangyari sa Banateros. Banateros daw ay natanggal na ba? Natanggal na daw sa SMNI. Ewan ko, yung mga nagpapakalat ho ng mga fake news ho laban sa amin. Ito po yung ebidensya na kung saan po ay mapapanood nyo po yan napakalaki niyan. Lakihan pa natin. Yan po ay bali ang Banateros po ay namigay ng tulong sa Maynila, no? At SMNI po
ang nagbalita ho niyan, mapapanood nyo po yung SSM9, no? So bali disclaimer lang din na Jay, bakit wala ka diyan? Na ako po yung nagpaalam ng maayos, nagpaalam po ako ng maayos sa mga kuya ko, sa mga sa Banateros Brothers, kay Banat Bay, Boss Dada, Coach Oli, and Master Judea na hindi ako makakasama dahil may ginagawa po ako dito sa aming bahay dahil butas yung bubong namin. Kaya may pinapalitan ko na ho ng bubong. Siyempre ako lang ho yung dito, kaya kailangan po na nandito ako palagi. Pero naintindihan naman po yun. Kaya maraming salamat sa Banateros Brothers. So ayan po, no, ito yung video na kung saan ay namimigay ng tulong ang Banateros Brothers, namimigay ng bigas, namimigay ng tulong at kusang loob na tulong po ito. Wala po itong halong panunumbat. Hindi katulad na iba dyan na pagkatapos tumulong ay nanumbat. Gago! JC, ano naman pinaparinggan mo? Wala naman pinaparinggan. Pero ayan po yung ginawa ng Banateros. Yan, panoorin nyo po sa mga My Day ni Coach Oli, Master Judea, Banat Bay, at ni Boss Dada. At ayun din po pala, no, sa mga subscriber ko at nakakapanood ng mga video ko. Araw-araw po, pakisuportahan naman po si Ma'am Mocha Uson na tatakbo po bilang konsihal. Sana tama yung sinasabi ko kasi baka malintikan ho ako, no? Oo, dyan sa Maynila. So suportahan ho sana natin. Alam nyo, talagang malapit po sa puso ni Mamo Kauson ng mga ang Manileño dahil dyan din po siya talaga lumaki at dyan din po siya nanirahan, dyan po siya ipinanganak sa lugar na yan, no? So yun, no, bali saglit lang ho yan na panood ko sa inyo at eto talaga ang pinaka unang topic ho natin, no? Kakasuhan namin tong matandang bastos na to. Masyadong abuso sa kapangyarihan niya. Grabe, ito na, kasuhan na talaga to. Guys, kasuhan na ho ito. Mukhang malupit-lupit na ho ang banatan ngayon nila Sir Attorney Topacio. Binira ang kabastusan ni Abante sa mga resource speaker. Hindi, alam nyo talaga, kahit din ako medyo nahihiwagaan ako dito kay Benny Damani. At ayun, nasa dulo ng video mamaya, reaction na natin yung about dun kay Benny na may kaso pala to. Naku po, nakakatakot. Ano kaya to, no? Ano kaya tong video na to? So talagang napapansin natin, hindi lang din naman ako, kundi kayo din, di ba? Alam nyo rin na talagang wala na sa ayos yung ginagawa ng mga congressman. Wala na sa ayos tong ginagawa ng mga nitong ni lalong-lalo na si Benny, si Stella Kimbo, lalo na si Paduano. Na kung duru-duruin si Marcoleta, akala mo pinalamon niya. Akala mo pinakain niya sa palad niya. No, ganyan yung kabastusan ng mga at yun naman din talagang nahahalata yun ng mga Pilipino. Kaya nga yung mga Pilipino ho ang talagang nagbisto sa mga kabulastugan nitong mga congressman na to. Eto, panoorin ho natin yung sinabi ni Attorney Topacio mapatungkol kay Benny Damani. Gago! Play. The legislature, nagiging sadista ka, that you seem to delight in torturing your fellow human beings. Yun lang talaga napapailing ako Bakit nagiging monsters yung iba na legislators kapag nakaupo na sila ron? Dahil ba hindi makalaban yung mga tao dahil nasa teritoryo nila na kapag may hindi sila narinig na sinasabi, contempt, inaabuso na po ang contempt powers ang US. Ang US legislature, napakatagal na. More than 10 years nang walang nako-contempt. Huwag niyong sabihin ang mga batas ng Amerika ay inferior sa batas natin. Tama. Or in the reverse, huwag niyong sabihin ang batas natin ay better than the laws of the United States. Diba? Presumptuous naman tayo. So hindi kailangang abusuhin ng contempt powers to be able to make good laws. Yan ang hindi naintindihan ng ibang lawmakers natin. Thank you. Attorney, follow-up lang po doon sa, di ba si Cassie may, dahil nga sa sinasabi mo kanina na posible na apektuhan niya yung kanyang mental health. So, possible ba mag-file kayo ng motion sa
sa Korte Suprema na tanggalin yung contempt niya. Hindi, ang aming final, again, hindi ito merits ha, explain ko lang kung anong final namin. Ang final namin ay para galangin ng both houses, the Senate and the House of Representatives, yung right to remain silent at saka the right against self-incrimination. Hindi nila kinikilala, di ba? Sinabi ni Abante, I invoke my right to remain silent. Sabi ni Abante, that is not applicable here. This is not a court hearing. Pinasasabi po namin sa Korte Suprema, may mga kaso na yung right to remain silent is not applicable in all proceedings. Graulo din Pero talaga eh. it's up to the Supreme Court to decide. Hindi namin sinasabing tama kami, hindi namin sinasabing mali si Abante. Pero para sa amin, dapat galangin kaya kami ay nasa Korte Suprema. Bahala na po ang Korte Suprema na magdesisyon because napakaparehas naman po ng ating Korte Suprema. If you recall, I have had 2 cases in the Supreme Court wherein doctrinal rules were laid down. Ibig sabihin, nagkaroon ng mga doktrina na napakagandang sundin for civil and political rights. Ang unang-unang naging successful case ko roon, yung Pero ito, maputol lang ho natin to, no? Maputol lang. Dahil may nakita ho ako at may nagsend ho sa akin, ngayon lamang ho, na itong si Benny ay sinuka na ng kanyang church. Gago! Ito, Benny Abante, sinuka na ng kanyang simbahan. Sa sobrang kahihiyan, todo paliwanag. Gago! Okay, panoorin ho natin. Robin Sweet, pasok. Matapos makita ng mga Tanginang netizens dila yan, ang dapat ito, Alam, demonyo ang putang ina. Abante. sorry. Kabini naman kasi, ba't ka ba si dila ka ng ganyan? Uy, grabe yung dila ni Kabi. Ay, lako po. Ay nawalan na ng gana at nandiri ang mga netizens. Tila maging kanyang tagasunod sa Metropolitan Bible Baptist Iglesia. Baptist pala to. MBBE. Talaga namang kung titingnan mo, ay nakakadiri. Alalahanin nyo, si Tori natanggal sa pagiging iglesia dahil sa kaepalan niya. Isang pastor o bishop. Totoo kaya to? Makikita mo na ganito, kaya't napakomento si Dr. Badoy. I was told this is Ako, si Ma'am Lorraine Badoy, yari ka dyan. /religious pastor himself posted on social media. If so, what the Benny Abante Napamura na si Doc Lorraine Badoy. teaches us precious lessons here. Deal with your shadow or your shadow will deal you. Sa madaling salita, kilalanin mo ang sarili mo. Huwag kang mag-press release. Tama! Gago! Nga yung mahirap dito sa mga to eh. Kung makapagbitaw sila ng mga salita, akala mo napakalinis ang mga no? Akala mo napakalinis, akala mo walang mga baho, akala mo yung tipong wala silang tinatagong mga sikreto, walang masamang budhi sa kanilang mga katawan, wala silang masamang sa kanilang mga kaluluwa, no? Ganon ang nakikita ng taong bayan sa mga congressman na to na makapagbitaw ng salita. Biruin mo kung isa-isahin lang natin, minsan nakakasawa na rin eh. Tutusin, tingnan niyo yung mukha niya dyan, sawang-sawa na nga ako. Ang sagwa eh. Pero kung bubusisahin ho natin, iisa-isahin po natin yung mga video ni Benny na wala na sa ayos ang mga katanungan, mayroon pa nga, may mga kabastusan pa, guro makakabuo tayo ng top 20 place of the week or month. Gago! Jay, basketball? Hindi, sa totoo lang. Sa totoo lang ho, hindi ako nagbibiro. Halos nandyan naman ho sa social media ang mga kabulastugan nitong mga to. Kaya nga tama lang yung sinabi ni Doc Lorraine Badoy. Sa madaling salita, kilalanin mo sarili mo. Huwag kang mag-press release sa sarili mo. You know, dark side. Okay, go. Sarili mo. English eh. Know your dark side. Accept all parts of you, even the part in you that you feel is dismal and acceptable to you. Embrace Barag. all of you. For instance, huwag kang magmamalinis.
Don't make a public display of your self-righteous concern for the VP's confidential funds. When you know full well she has done nothing wrong, and more importantly, because you yourself seem guilty of the crimes you force on her. Don't preach virtue Nadudugo na ilong ko, Doc Lorraine. and do your dark deeds in private. Your shadow will out you, and it always wins. It will give you that inexplicable compulsion to Sana post magdudugo photos ilong ni Kabeni of dyan. massive wealth. Puro English eh. Include and suggestive photos of you in the various stages of undress that will cause your downfall. Because Benny, you're going down fast. Ang gaba, Ang gaba, dili magsaba. dili magsaba. Gago! Lupang nainis. Oh, yun mo, ano, NBA All-Star? Oh, nakatawa ako. Sana all ka, Benny. Pastor ka, tapos nagyoyosi ka. Sa litrato na ito, Napit natin ka, Benny. hipak pa ng tabako. Oh, yun. Pastor na Ano to? Si Don Pacundo, si Mang Kanor. sorry. Pastor, lalang sisigarilyo sa kay Lucky Talon. Kasi wala talaga akong maisip ng mga pastor na kilala dito sa Pilipinas. Katulad nila Pastor Apollo Siquibuloy, Pastor... maraming pastor, si Eli Soriano, hindi ko man lang nakitaan na may ganitong attitude. Ay, naku po. smoker. Good example to congregation. Not paging members ng church nitong matandang tukmol na to. High time na kinalabutan Matandang kayo. tukmol. Ang nagpapastor sa inyo ay isang demonyo. Sayang man din kasi, sa dami pala niyang ill-gotten wealth tapos siya lang nakakaalam. Hindi kaya ng konsensya na hindi malaman ng iba. Kaya share niya on social media. Ay, naku. In fairness, yung t-shirt literal described him as buwaya. Oo nga, no? Hindi ko napansin yun ah. Oo nga, may buhaya. Ayun oh, may buhaya nga. Oh. Tingnan nyo guys. O, yun oh. O, tanggalin natin. Ayun oh, may buhaya. Saktong-sakto yung sinuot mo ah. Kaya Benny, napakagaling mong magbagay sa mga damit. Oo ka Benny, napakagaling mong bumagay sa damit. May logo pa talaga. Pinamukha nyo na nga sa amin na ganun kayo. Sinuot nyo pa. Gago! Talupet. Galing ni Kabeni ha. In fairness ha, nag-i-improve ka Kabeni ha. In fairness, yung t-shirt Wala na pala akong kape. literal described him as buwaya. Nakakadilit ang pastor na to. Habay kung kayo ba tatanungin mga kasweet, kung ganito ba naman ang pastor ninyo? Abay, na. makikinig pa ba kayo? Wag na uy. Wag na. Oo, maging satanismo na lang ako. Gago! Total, ganun din naman eh. Satanas na yung pastor na nagtuturo sa'yo, di lumipat ka na sa mismong relihiyon na ganun. Hindi, joke lang ha, huwag kayong gaganon ha. Okay. Sa mga pinagsasasabi nito, baka maligo pa ng landas Grabe, oh. ang buhay mo. Mga Grabe ka naman, Robin Sweet, maligaw ng landas. Huwag naman ganun. Baka mapariwara ka. Gago! Ay, Benny, matanda ka na. Magbago-bago naman. At sa pananakit at ayan o, katulad lang nito. Dito, isa din to sa mga kinakabuisitan ho ngayon ng sambayan ng Pilipino. Si Paduano. Alam niyo, may narinig ako dito. Hindi ko alam kung totoo ha. Ito palang si Paduano is NPA. Dati pala daw tong NPA. Wala lang, may narinig akong kwento-kwento na ganun nga. Tapos talagang ganito daw talaga ang attitude nito. Okay, play. misikal ni Congressman Yun, no, Paduano lakas ng topic niya, no? Congressman Oh, Marcoleta. ganyan kabastos yung reaksyon ng ganyan kabastos yung mga hinayupak na yan. So yun eto, panoorin na natin tong kaso ni Kabeni. Asan na yun? Asan na yun? Ito. Oo, ito, ewan ko. Sandra Cam may pinasabog na baho sa Congress. Gago! Naku, ano kayang pinasabog? Baka sobrang baho naman yan, Ma'am Sandra Cam ha. Huwag naman ho masyadong mabaho ha. Okay na yung medyo slight lang. Kasi bahong-baho na kami sa Congress eh. Okay, play natin, play.
Ayan po. Ma'am, reaction lang po dun sa mga nangyayari ngayon sa Senado at sa Kongreso. Kongreso. Well, I'm calling it as a house of contempt. Not anymore a house of House of Contempt. Oo nga, no? Kasi halos lahat talaga gusto, parang ano, no? Parang gigil na gigil sila sa contempt. Congress. Sobra na. Gusto nila yung kung anong gusto nilang sabihin umarinate, yun ang dapat ilabas. More than an investigator na sila. Hindi naman sila mga korte. So, itong Yun na nga yung masama dun, Ma'am Sandra ko. Oh, parang sa totoo lang, tanggalin na kaya yung korte. Palitan na, yun yung Congress na lang gawing korte. Kasi kung makapanghusga ang mga kongreso sa kanilang mga nililitis na mga tao dyan sa kongreso, dinaig pa ho nila ang korte. quad committee na to, mga they feel like they are above the law. Na kung sinang gusto nilang ano, at saka kagaya nung KGM Garma, below the belt. Kung mayroon silang iimbestigahan, yung doon lang sana. Within. Hindi na yung pati yung kabit, yung boyfriend. Okay, hindi na yung hopya, kung kumakain ba ng hopya, hindi na yung tawag dito, pati yung, alam mo meron ako narinig yung sa damit. Oo, ano bang hilig mong, tawang-tawa ako dun, hindi ko lang mahanap yung video na yun na sinabi niya na nakapagsuot ka na ba ng barong? Nagsusuot ka ba ng barong? Kasi ang mga Pilipino mahilig sa barong. Ginawa mo pa kami patay. Gago! May ganun silang katanungan na talagang alam mo yung mapapaisip ka na ano na nangyayari sa Congress? Pag ganito na yung mga tanungan nila. Bawal ka na magjowa? Sabi nga ni PRRD, putulin mo yan, hindi mo yung gagamitin. Tanginang yan pa, pati yung jowa, pati yung buhok. Alam mo yun, no? Nakakawindang na yung tanungan sa Congress, pati yung buhok, jowa. O ano na lang eh. Kulang na lang tanungin yung napkin ng babae. sorry pero kulang na lang tanungin, halimbawa si Cassie or si Alice Go, kulang na lang tanungin na kapag nire-regla ka ba, pula din ba? So, pasintabi po sa mga kumakain na. Pero kulang na lang, yun na lang ang kulang nating marinig sa Congress. Pag umutot ka ba, mabaho din ba? Pag jumorbox ka ba, minsan tubol, minsan malapot ba, minsan medyo... Ay, nako. Yung mga tanungan nila eh. Kung ako yung sa lahat ata ng vlogger, na reactor dito sa larangan ng politics. Ako ata yung pinaka-generic ng magsalita. Kasi ako, sinasabi ko sa inyo, hindi mataas ang tingin ko sa sarili ko. Pero kahit papano, alam kong natutuwa at may natututunan kayo, di ba? Pero para sa akin, kung ano yung sarili ko, ako yung pinaka-generic na mga vlogger. Hindi ako katulad nila Banat Bay, nila Coach Oli, Boss Dada, Master Judea na napakagaling nilang magpaliwanag, napakagaling nilang mag-analyze sa mga issue, no? Hindi ako ganun eh. Kung ano yung naisipan ko at alam kong tama, yun yung sasabihin ko. Generic nga eh, the generic pharmacy, charot. Gago! Pero hindi sa Congress, kung ako generic sa kanila, ano eh, pang planet nemic yung kanilang mga diskarte dun. Yung kanilang mga lingwahe dun. Mga kamag-anakan to ata nila Tito Piccolo tsaka ni Dende. Gago! Ay, tuloy. bakit mga malinis pa sila. Yung apat na chairman ba, mga malinis yan. Naku po. Actually, may kilala ko dyan, 2. Naku po. Ang time na ako yung patawag ng Kongreso dahil dyan sa PCS. O balita nga po namin, patatawag din kayo sa Kongreso. Opo, dahil daw doon sa PCSO, issue ng 90B. I don't mind. Marami man akong papeles dyan. At saka during our time, I was the only director na hindi pumirma doon sa IRR.
So, I'm willing, no problem. Pero sabi ko nga doon sa tumawag na congressman, within PCSO lang. Kasi pag lumampas sila dyan, Yari, abay, ibang usapan na yan. tama. Hindi ako papaano sa kanila. Kung i-contempt nila, walang problema yan. Paano yung pag napag-tap kayo doon? Dadala na kayo ng damit. Pagpunta ko, dadala na ako ng damit. Para hindi na Oo, ako... kasi ganun din naman eh. No, kapag pagpunta mo pa lang doon, nasa script na nila, nasa plano na nila na contempt agad yan. Kakaba-kaba na wala ko. Dala ko ng aking mga gamot, insulin. Dalhin niyo na rin yung Ma'am Sandra Cam, yung yung 2 burner nyo dyan na lutuan, yung rice cooker, super kalan. Kaya magbaon na lang kayo ng pugon. Gago! Para maging mausok dun sa Ma'am Sandra Cam sa Congress. Kasi pagdating mo dun, kaya nga dapat nga Ma'am Sandra Cam wala nang hearing eh. Rekta contempt na. Halimbawa, si Ma'am Sandra Cam panapatawag dahil sa PCSO daw, di umano. Hindi na, wala nang tanong-tanong, contempt na agad. Doon din naman mapupunta yan eh. Pinapahaba nyo pa. Kasi diabetic ako. Pero Pareho pala tayo. hindi ako papayag na papastusin ako na kagaya ng ibang mga resource person. Kasi ang nangyayari dyan sa Quad committee na yan, yung gusto nila ang Nasusunod. masusunod. Which is not, hindi naman dapat pa ganun. Dahil kung hindi naman, mali naman talaga yung gusto nilang iparinig o ipasabi, ay aalma ako. So ano na kayo ang masasabi niyo sa takbo ng mga pag-iimbestiga sa Kongreso at Senado? Walang kwenta. Halatang halata naman. Walang kwenta. Halatang halata na. Isa lang ang tinutumbok nila dyan. Alam na natin. So, kaya tayo ng mga Duterte supporters, magkaisa tayo. Tama. Dahil para na ito sa bayan. Hindi na ito politika, kundi usapang bayan na ito. Kaya pa, eto sangayon ako dito sa sinasabi ni Ma'am Sandra Cam na hindi na to politika, hindi na to Marcos versus Duterte, kundi Marcos or the crocodile family versus the Philippine. Na ho yun, bansa na ho natin. Kaya hindi ako natatakot kasi sabi ko, hindi naman para sa content ko, para sabi ko may manood sa akin, diwag, kung walang manood, diwag, pero ako magsasalita pa rin ako. Kaya hindi ako natatakot sa yung mga pananakot sa amin na ipapatumba kami. Di pag nangyari yun, di magkita-kita na lang tayo dun sa impyerno. Gago! Ganun na lang. Una-una lang yan. Okay. Pero sinasabi po lagi ni Vice Sara na hindi naman siya tatakbo sa 2028. Well, hindi naman siya pwedeng magsabi ng ganyan kasi siya naman ang talagang inaasahan ng taong bayan na makaahon sa gobyernong ito ngayon, sa kasalukuyan. So sa ngayon, ano po yung inyong mensahe dun sa mga kongresista at mga senador na talaga namang grabe na yung ginagawa nilang pagtatanong sa kanilang mga resource person? Well, sa mga senador at saka sa mga congressman, ilan lang ang boto nyo? Tama. Especially for those congressmen. Wala pa sa 1/10 of the votes na nag-garner ng ating Vice President. True, lalo. Sana kung magbibigay man lang kayo, if you will invite a resource person, treat them with respect. Tama. Kasi buti nga, binuntahan pa kayo. Pero ang nangyayari, pag hindi ka pumunta, isumpila ka. Yun. Pag pumunta ka naman, babastusin ka. So saan pupunta? Ngayon, kung ako, ipapatawag, ay ibang usapan yun. Ako, I will... Willing naman kayong pumunta? I'm very willing. Okay. And I will answer. Hindi, totoo yung sinasabi ni Ma'am Sandra Cam na doon pa lang sa boto pa lang. Kaya nga isa tong malaking pangbabastos sa mga kapwa natin Pilipino na kung alam niyo yung ginagawang panggigipit kay BP Sara, yung ginagawang pangbabalasubas, panggigipit, pangbabastos kay BP Sara ay isa rin po yung kabastusan sa mga Pilipino. Lalong-lalo na sa ating mga bumoto
sa mga katulad nating bumoto kay BP Sara Duterte, alalahanin nyo ha. Magkaiba ho ang boto ng congressman at congresswoman at vice presidente. No, di hamak ko na marami ang bumoto kay BP Sara at nagtiwala at mapanghanggang ngayon ay ganyan pa rin. Kaya kung binabastos nyo si BP Sara, parang binastos nyo na rin kami. So, yun yung totoo ho niyang pangyayari. Kaya tuloy natin to. With PCSO issue lang, I will answer it straightforward. So ano pong reaction doon sa sinabi ni Congressman na Marcoleta na bakit sinisingle out si Vice President Sara doon sa mga sa confidential fund? Yun nga, etong mga kongresista, as if they are so clean. Mga bulok din kayo. Yak! Yak! Ito na, supol-pol sa narito. Yung mga bulok din pala kayo. Ang pilit niyong gustong maging fresh. Mga bulok na nga kayo. Wala nang pag-asa yun. Mas maganda niyan, maging binhi na muna lang ulit kayo. Tapos pag naging binhi na kayo, pag tumubo kayo, tsaka na kayo magpiling fresh. Isa-isahin natin, like itong si Kimbo. Yun na. Oh. Ayan na, minention na si Idol Stella Hermes Kimbo. Idol. Ay, si Wamos pala yung idol ko. Sorry. You're just a mere teacher. UP ba siya? Teacher ba siya ng UP? Naku po. Noon naka-tricycle. Ngayon, ano na? Acting like a big, billionaire. Wow! Pati mga relo, mga bag, mga pagdadamit niya, yung brooch niya. Saan mo kinuha yan? At saka yung husband niyan may kaso din ng graft and corruption. Ay si Abante. Ito naman si Abante, pastor yan. I remember, nung panahon na kalaban ako ni GMA, Eto na. ginamit niya ng auntie ko, may she rest in peace, para ako patahimikin. Sinagot-sagot ko yan. Pastor ka, o-offeran mo ako ng pera para na ako manahimik. Naku po. Gago! Inoperan si Ma'am Sandra Cam ni Pastor Benny Damani. Grabe yun. Hindi lang pala to buhaya. Ano rin pala, sulohero. Gago! Nanunuhol. No way. At saka, may nagsabi sa akin sa mga distrito niya, and I have to double check it first, na mayroon din kaso yan ng child abuse. Naku po. Gago! Kabeni, may kaso ka pala. Paktay, totoo po kaya to, Ma'am Sanda Cram. Cram tuloy ah. Ma'am Sanda Cam. Naku po, may kasong child abuse. So makikita ho natin sa mga video na kung saan makikita nyo may mga baril at may kung ano-anong mga kagamitan nitong si Kabeni. Di dapat po talagang imbestigahan pala talaga to, no? So tama nga yung hinihiling ng taong bayan na imbestigahan etong mga congressman, congresswoman na ito. Kasi ito lang hindi magbibitaw si Ma'am Sanda Cam ng isang salita na hindi totoo. Kasi maaari siyang kasuhan dito ni Kabeni at ni Ka Estela. Gago! Maaaring kasuhan dito si Ma'am Sandra Cam, no? Mas maganda kung kakasuhan nila si Ma'am Sandra Cam, aminin muna nila yung kanilang aminin muna nila na totoo yung sinabi ni Ma'am Sandra. No? Ay grabe, may child abuse po. So ibig sabihin yung pinapakita kong picture sa inyo, may issue kasi dito. Ipapasa ko sa inyo. Sana makita ko pa sana Oo, mabilisan lang to. Hindi ako prepare dito kasi narinig ko lang ito kay Ma'am Sandra. Sana hindi ko pa siya nabubura. Pero meron kasi akong nakita dito na kung saan ay talagang may issue siya. May inaanong issue dito kay Kabeni. Oo. Hindi ko alam kung naitabi ko pa ba rito yun.
Oo, na nakahilera sila. Basta hilera sila nun eh. Hilera sila na may mga, ito, nakita ko na. Ito, send natin sa ating Gmail. Oo, so wait lang ha. Pagkatapos nitong sinasabi ni Ma'am Sandra, ay siguro i-flex na natin. Ito ho, so, ibig sabihin, maaaring totoo rin pala ito. Tapos, ang masaklap pa ho dito, dahil katabi niya ho ito, ayan ayan sila, wow. Ayan kidnapping, PDAP scam, 189 million, kung Benny Abante, tapos nasa baba niya, si convicted kidnapping and child abuser. So, dapat pala, nilagyan din pala ito ng child abuse. Gago! Naku po, bistado na si Ka Benny, kawawa naman. Nawa. Ay, naku po. So, wala palang pinagkaiba si Ka Benny tsaka itong nasa baba niya, no? Yan, wala palang pinagkaiba yung dalawang yan. Naku po, wala na. Bistuhan na to. Talagang sagaran na. Talagang wala nang preno-preno to. Ma'am Sandra, ha? Oo, okay, play. So, ipapacheck ko muna. Next week, maghalongkat ako dahil baka mamaya ipatawag ako at mamaya aarte-arte yan sa akin. At least mayroon akong pambala sa kanya. Oh, yun. Opo. Oh. Ayan. Ay, Maraming salamat. abangan natin yan, mga banateros. Grabe, no? Nung una, akala ko yung kaso niya about sa PDAP scam na 189 million. Nakala ko, yun lang yun. At hindi ko rin naman 100% na pinaniwalaan dahil tayo ay wala naman nakikita pang sapat na ebidensya. Pero napapanood na ho natin sa kung saan saang mga vlogger, kung saan saang mga social media platform na may ganyang kaso, si Benny Abante, si Benny Damani Atras Abante. No, ay ngayon may isa pa pala siyang kaso. Child abuser. Grabe. Tapos nasa gobyerno pa ngayon. No? Ayan ang mahirap no? Kaya nga sabi ko nga sa inyo kaya nga hindi kaya dahil nagkukumahog na makipagpaligsahan tong mga to, nagpapa-impress kay Haring Buaya para hindi masilip yung mga kaso nila. Pwedeng mangyari yun, no? Kasi sa panahon mo ngayon, kapag ikaw po ay partido or kakampi ng Duterte, yung mga luma, mga nakatago, at pwede kang gawan ng kaso. Yung mga luma at nakatago mong kaso, pwedeng mabunyag. So, sa madaling salita, ay kung totoo man yan na yung mga sinabi ni Sandra Cam, ng mga kaso ni Benny Abante, yung kay Estela Kimbo, naku po, kapag naging pala to, talagang yari itong mga to. Alam niyo na pipil ko na parang maraming makakasuhan, maraming hihimas rehas pag naging presidente na si BP Sara Duterte. Sure yan. Ay, naku, grabe. So yun mga banateros, mga kabiyaya, hanggang dito na lang yung video natin. Anong may kukomento nyo dito sa sa pasabog or sa mga nalaman, sa mga napanood, sa mga narinig nyo dito sa video na to? I-comment nyo po dyan sa baba. Free po yan, basher ka man o hindi. Yan, at syempre, huwag nyo pong kalimutan na mag-like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. So maraming salamat po. Ingat po kayo palaging. God bless and peace and bye-bye. Yan ang banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan, walang inuurungan. Banateros ay tinutulungan.